Para sa mga nagtatanong po, ang bronchospasm, ang nangyayari dyan kasi, meron tayong daanan ng hangin. At yung daanan ng hangin natin mula sa trachea, pupunta po sa bronchus. No? Yung bronchus kasi is yun yung daanan mismo ng hangin. Meron niyang muscle. No? Kapag kinakailangan ng katawan mo to get rid of something inside, pwede siyang mag-contract. Yun yung tinatawag na bronchospasm. So parang ganon. So sabi nga dito sa huling update natin, walang naganap na bronchospasm. The day before this day and then the other day, 2 days ago halos, no? Alas 2 ng umaga, magkausap pa kami ni Gretchen. Dahil nga, akala namin stable na. Tapos biglang nag-release ang Vatican ng balita na si Pope Francis nakaranas ng bronchospasm because of the mucus. Kahapon to, no? Yes. So yun, nagkaroon ulit noon. So yun yung binabantay. At saka, pero ngayon, medyo happy ako na yung balita ay sinabi rested well last night. Kasi yung kahapon, yung balita is rested lang eh. Ito well. Ito well. This is well. So, I think the Vatican is very careful pagdating sa pagbibigay ng adjectives po sa kung paano yung pag-rest ni Pope. Kasi it could cause alarm eh. Pero gaano ba ka-delikado yung bronchospasm, especially dun sa age ni Pope? Tandaan din natin na bukod sa age, naoperahan siya, natanggalan ng isang bahagi ng ng lung, no? So medyo delikado kasi hindi na siya in pristine health. Eh. So medyo delikado lalo at may double pneumonia. So double pneumonia ibig sabihin both of his lungs are affected by a certain bacteria or hindi nga natin alam kung fungal ba ito or viral lang. No? So kapag ka ganon, mahirap yung kaso. Lalo at frail ito, no? Although sabi naman sa naghahanap kami ni Gretch nung isang gabi ng mga articles na nagsasabi kung may hypertension siya, kung may iba pang sakit, wala kami makita. So medyo gray area 'yon. Kasi if you have more of those, mas malala yung problema. I think key din do sa parang medical bulletin ni Pope, may sinabi na nagko-cooperate siya. Yes. I think key 'yon kasi ilang days di ba? I'm sure nakita nyo na sinasabi na tumatawag, gumagamit pa ng telepono, nagjo-joke pa, at saka bumangon, umupo sa upuan. Parang dapat talaga sa ganitong kaso, bed rest. Pwede rin po kasi na mag-ambulate. Okay. Kasi ayon sa mga pag-aaral, kapag ang isang pasyente na mayroong problema sa lungs ay nakakapag-ambulate, no? O nakakapaglakad-lakad, nakakapag-ikot-ikot, nakatulong din ito sa kanyang recovery. So, mainam din na gano'n na nakikita na sinasabi sa mga bulletin na nakaupo, o nagta-transfer, mas okay din siya. Masasabi po ba ninyo sa puntong ito na out of danger na siya? Kasi medyo mukhang better base dun sa rest well. Pero better siya ngayon than kahapon. But to say that we are out of the woods, hindi pa. No, hindi pa natin masasabi that we are out of the woods unless una kasi hindi naman masyadong detalyado. Walang details. Yung sa heart condition yung sa condition, sa heart, sa lungs, hindi po natin alam eh. Pero we're just relying kasi dun sa medical bulletin. Pagka ganyan yung mga medical bulletin, medyo we are not yet out of the woods. And it's hard to say that he is very very well right now. Kaya ang sa akin dasal po tayo na malampasan niya ito. At ngayon Ash Wednesday pa naman. Kaya kinakailangan talaga natin din siguro natin ang divine intervention. Wala namang importante doon sa taas eh.